At sabi ng verse 15, habang tayo ay nabubuhay at narito pa sa mundo, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth. Dahil pag wala po yung fear of the Lord, yung God-fearing sa puso natin, yung paggalang na pagsunod sa Panginoon, so wala rin pong kaligtasan. Wala rin pong kabanalan. Pwede merong pagpapala, pwede dumami pera mo, pwede umasenso ka, pero yung kaligtasan ihiwalay sa iyo. Yung buhay na walang hanggan, malalayo sa iyo. Amen? So kung titingnan natin ang text na sinulat ni Peter, ang sabi doon, be holy, for I am holy, the one who called you is holy, and conduct yourselves in the fear of the Lord during your stay in the church. Amen? So, Peter does not say, conduct yourselves in love. Yes, you are to walk in love, for without it, we can do nothing. And apart from His love, we cannot know the Father. Kung walang pag-ibig, hindi natin maunawaan ang Diyos Ama. Amen? Inuutos nga naman, walk in love. No po, wala rin tayo kung walang love. And now, as we look at our text, it says, as the Father, the one who impartially judges according to each man's work. So, ang Diyos ay hatulan niya ang bawat isa, bawat tao, ayon sa kanyang mga ginawa. Amen po. At sabi, conduct yourselves in fear during the time of your stay upon on earth. So, maliwanag po sinasabi dito, hindi pwedeng ihiwalay sa buhay mo. Habang nandirito ka sa mundo, hindi pwedeng ihiwalay yung pong pagkatakot na banal sa ating Diyos. Amen po? Yung paggalang na banal sa ating Diyos. So therefore, the effect of God-fearing in our lives has a great impact in our daily walk with God. Yung ating pang-araw-araw na galaw at kilos na kasama ang Panginoon, malaki po ang impact nito. Pag meron kang God-fearing heart. Amen? Meron kang fear of the Lord. Meron kang dapat banal na pagkatakot. Actually, ang ating po pag-usapan ay 4 po. 4 na naapektuhan yung ating pang-araw-araw na buhay. At kapag naapektuhan ang pang-araw-araw na buhay natin, magiging tunay tayong matagumpay. Tunay tayong pinagpala. Amen po? The effect of God-fearing in our lives has a great impact. Malaki po, no? Ang impact nito sa atin. What are the following master key? Kaya tinawag natin, the following are the master keys to our success. And number 1, the fear of God affected our obedience to God. Yung pong ating pagsunod sa Panginoon, gumaganda kapag meron tayong fear of the Lord. Pag walang fear of the Lord, ewan ko kung gumaganda. Ikaw naman makakaramdam yan. The fear of God affected our obedience to God. In 1 Peter 1 verse 14, as obedient children, do not be conformed to the former lusts, which were yours in your ignorance. Huwag na daw natin balikan yung mga makasanlibutan at makalaman na pamumuhay. Sabi doon, huwag umayon sa masamang pagnanasa ng laman tulad ng ginagawa ninyo noon. So may impact yung fear of the Lord sa buhay natin, sa pagsunod natin sa Diyos. Amen ba? Kaya nga, nandiyan ang salvation, libre ang salvation, hindi ka na kailangan mag-effort. Dahil libre naman ang kaligtasan. Pero paano mo mariretain yung salvation kung walang fear of the Lord? Paano mo ma-retain, maibabalance yung love of God kung wala ding fear of the Lord? If we truly fear the Lord, we will obey His commands. Sa totoong buhay na masunurin sa Diyos, merong fear of the Lord. Amen? Kaya hindi mo na kailangan himukin pa yung pamilya mo, yung kapitbahay mo, yung community mo,
para sabihin ikaw ay sumusunod sa Diyos. Yung fear of the Lord ang magkakaroon ng impact sa iyo at tatamaan sila ng impact ng fear of the Lord. Yung effect po, no? Yung effects, no? Yung effects noon, nung fear of the Lord, para tong lahason na kumakalat. Amen. So, kailangan mo ang fear of the Lord para po maapektuhan ng magandang effect yung ating pagsunod sa Diyos. Kasi yung asawa mo, lalo na pag sinabi ng asawa mo, walang pera dyan, kaya nga, tinanong ko sa inyo, pag nasunod mo yung 10 utos, may pera ka ngayon. Amen? Kapag naglilingkod ka sa Diyos, hindi pwedeng wala ka rin pera. Kapag sumasamba ka sa Diyos, hindi rin pwedeng walang pera. At hindi ako naniniwala sa tagal-tagal mo nang sumasamba sa Panginoon at sa tagal-tagal mong sumusunod sa Diyos, hindi ako maniniwala hindi ka pa rin pinagpala. Walang tao na hindi pinagpala at walang taong nasumpa na sumusunod sa Diyos. Ang mga nasusumpa lang na naglilingkod sa Diyos ay hindi masunurin, kagaya ni Haring Saul. Bilang hari na siya, na-demote pa siya, kasi po, hindi siya naging masunurin. Kaya ito po ay master key to our success. Yung pong fear of the Lord, naapektuhan ang magandang pagsunod sa Diyos. Amen po? God's final address to the Israelites repeatedly connected fearing God to serving and obeying Him. Sa Israelites, sa panahon noon, paulit-ulit itong sinasabi ng Panginoon through Moses. Nang sabi ni Moses, matakot kayo sa Panginoon at mapaglilingkuran mo ang Diyos at masusunod mo ang utos ng Diyos. Amen? In Proverbs 16 verse 6, through the fear of the Lord, a man void evil. Amen po? Cast out ng demonyo sa iyo. Pero nandiyan pa rin yung demonyo kasi wala kang fear of the Lord, meron siyang entry points. Meron siyang access sa buhay mo. So masasarado ang access ng demonyo at ng sumpa sa buhay mo kapag meron kang fear of the Lord. Amen? Masasarado ang mga pintuan ng demonyo. Kaya sabi, void evil. The fear of the Lord, void evil. In Deuteronomy chapter 6:24, the Lord commanded us to fear the Lord so that we might always be prosperous and kept alive. Sasagana pa ang buhay natin, haba pa ang buhay natin, ma-enjoy pa natin ang mga pagpapala. Kaysa naman yumaman, ang dali naman namatay. Kaysa naman yumaman, may cancer. Kaysa naman yumaman, hindi nakapaglingkod sa Panginoon. At yung yaman, nakuha pa sa masamang paraan. Amen? Meron namang magandang paraan para ikaw yumaman. Bakit pipiliin mo pa ang masamang paraan para magkapera? Amen? In Philippians 2 verse 12, work out your own salvation with fear and trembling. So nakakasunod tayo na i-workout natin yung kaligtasan with fear and trembling. Amen po? In Psalms chapter 33 verse 8 and 9, it describes, do sa text na yon, the proper relationship between a believer and Christ. Tinangan natin ng Psalms 33 verse 8. Nandiyan ba? Let all the earth fear the Lord. Sino yung earth? Ikaw yon. Ako yon. Lahat tayo, lahat ng ating nandirito community, buong mundo, buong bansa. Let the earth, let all people fear the Lord. Amen? Lahat ng humihinga, yung wala nang hininga, hindi na sila inutusan. Wala nang hininga eh. Hindi siya makakagalaw eh. Let all people fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Amen? Magkaroon ng paggalang, banal na paggalang sa Diyos. Hindi di ako naniniwala na yung tao nakasakay sa jeep, yung tao nakasakay, at habang tumatakbo ang sasakyan, at nung makita ang krus na may simbahan at nagganon,
Hindi ako naniniwalang fear of the Lord yan. Hindi ako naniniwalang reverence of the Lord yan. Hindi yan totoo. Hindi 100%. May paggalang ka nga, pero hindi nasamahan ng banal. Amen. Hallelujah. So, ang Book of Psalms 33, sinasabi dyan yung ating personal na magandang relasyon sa Diyos. Amen? In Ecclesiastes 12 verse 13, the whole duty of human race is to fear God. Gawin mo na lahat ng gusto mo, pero wag mong kalimutan, matakot sa Diyos. Amen? Kapag hindi tayo masunurin, maimpyerno tayo. Pwede tayong pagpalain, pwede tayong mabuhay, kahit hindi tayo masunurin. Amen? Pwede kang makabili ng bahay, pwede kang makabili ng kotse, kahit hindi tayo masunurin, pero nasusuway mo naman ang Diyos. Mas maganda na pinagpapala tayo, nasusunod pa natin ang Diyos by godly fearing. Amen? And number 2, the fear of God affected our families. Kung ang pagsunod natin, naapektuhan ng fear of the Lord. Ano po? Because of the fear of the Lord, nagiging magandang pagsunod. And because of the fear of the Lord, yung ating family naapektuhan. Magandang nangyayari sa ating family. Dapat, buong pamilya nga naglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya lang, dumarating sa atin ang pagsubok. Ayaw sumama ng family natin. Pero ano pangarap mo sa family mo? Mabigyan lang ng bahay? Mapaaral? Ano pa pangarap mo? Kung hindi mo papangarapi sa pamilya mo, na siya ay magkaroon ng banal na takot sa Diyos, kulang ang pangarap mo. Amen? Pero ito po ay hindi optional. Na pag ayaw mo, okay lang. Yung family mo, okay lang. Amen po? Pwedeng naglilingkod ka sa Diyos, pero family mo, maimpyerno. Kaya nga, being born again, hindi po ito reliyon. Personal mong relasyon ang kaligtasan. Ang pagpasok sa langit ay personal mong relasyon. Kailangan maganda ang relasyon mo. Kung maganda ang relasyon mo sa Diyos, maliligtas ka. Pero kung maganda lang ang relasyon mo sa family mo, kulang ang kaligtasan mo. Amen po. Not only the fear of the Lord affected our individual lives, but it should also affect our families. Pati pamilya natin, pag meron kang takot sa Panginoon, naapektuhan mo sila. Kaya dapat gawin mong 100% pag-uwi mo. Amen ba? At kailangan pakita mo na sa harapan ng Panginoon at kahit kanino, meron kang fear of the Lord, meron kang paggalang sa Panginoon. Hindi ka pumapayag na ikaw ay hatakin nila, sila dapat ang mahatak mo. Amen? Kahit na hindi ka nila bigyan ng pera, basta meron kang fear of the Lord, mas magiging marami pa ang pera mo kaysa kanila. Mas magiging mayaman ka sa kanila. Kasi yung pera nila, kahit marami yan, kung wala naman silang takot sa Diyos, pwede silang magka-cancer. Pwede silang ma-hold up. Pwede silang manakawan, pero hindi natin pinapanalangin yun. Kaya gusto natin, pati family natin, magkaroon ng fear of the Lord. Naapektuhan dapat. Amen? Ang sabi ng verse 17, God who impartially judges according to its man's work. Ang Diyos ay walang kinikilingan, pero hatulan niya ang tao sa kanyang mga ginawa. At alam ng tao yan. Walang tao na hindi conscious. Alam niya ang ginagawa niya na merong hatol. Matagal na siyang hindi nagsisimba. Matagal na siyang hindi sumusunod sa Panginoon. Alam niya yan at hinihintay niya yan. Kaya nga sabi niya, lumapit ka na sa Panginoon. Maimpyerno ka pag hindi ka malapit sa Diyos. Kasi pag hindi ka malapit sa Diyos, kanino ka malapit? Malapit ka sa tukso. Amen? Malapit ka sa problema. Malapit ka sa sakuna. Malapit ka sa problema.
kahit na ikaw ay nagkakaproblema, pero malapit ka naman sa Diyos, yung pagkatakot mo sa Diyos, ang magtutulak palayo sa mga problema mo. At ang Diyos naman, ang magbubuhos ng mga pagpapala palapit sa iyo. Amen. So, tinan mo, yung family natin, no? Huwag nating kakalimutan. Dahil sa iyong pagkatakot sa Panginoon, ang pamilya mo ay naapektuhan kahit malayo sila. Lalo na kung kasama mo sila. Dahil binabasa ka nila. May hatol ang Diyos at walang kinikilingan ng Diyos. Amen po? It's man's work, included our family members, to be judged. Merong paghatol. According to Deuteronomy chapter 6, verse 2, your children and their children after them may fear the Lord your God as long as you live, so that you may enjoy life. So, ang fear of the Lord sa buhay natin, siya yung nagiging capacity, siya yung nagiging fuel, siya yung nagiging engine para ma-enjoy mo yung buhay. Hindi yung magkaroon ka lang ng boyfriend at girlfriend at magkaasawa, hindi lang yon. It is the fear of the Lord that causes us to enjoy serving the Lord. Amen. Amen po. Dapat na-enjoy mo ang pagsamba, hindi yung tinatamad ka pagsamba. Alam mo yung mga tao tinatamad pagsamba, hindi perfect ang attendance sa gawain. Pagka yung talagang walang-wala na, zero balance na, pupunta na sa gawain ng Panginoon. Hindi ganun ang fear of the Lord. Ang fear of the Lord consistent ang pagsamba at pagsunod sa ating Panginoon. At na-enjoy natin yung buhay. Kasi ang mga born again dapat mag-iba na tayo ng isip. Hindi ko naman sinasabi masama yung Vera, yung tagumpay at makatapos sa pag-aaral. Pero hindi mo ma-enjoy ang buhay kung walang fear of the Lord. Hindi rin magiging masaya ang buong pamilya mo kung walang fear of the Lord. Trabaho ng trabaho yung asawa mo. Nagmamalaki pa sa iyo kasi ikaw nasa bahay ka lang. Kaya kailangan sumunod ka sa asawa mo dahil sa iyo may pera. Pero hindi nyo ma-enjoy ang buhay, kapatid. Kapag walang fear of the Lord. Hindi magiging masaya ang pamilya. Hindi ka magiging masayang nanay. Hindi ka magiging masayang anak. Hindi ka magiging masayang tatay. Hindi tunay na masaya ang pamilya nyo kahit nagkakaisa kayo at nagtutulungan kung walang fear of the Lord. Amen? Amen po? It will affect the family's lifestyle. Amen? In Psalms 115 verse 11, you who fear the Lord, He is the help and the shield. Kayo na mga natatakot sa Diyos, merong tutulong sa inyo at merong magsasaklolo sa inyo. Amen? Kaya nga siya yung ating secret place. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Psalms 91, verse 1. Amen? Kapag merong fear of the Lord, nandun ka sa shadow ng Almighty, yung pakpak ng Panginoon. Amen po? Nandun ka sa Kanya. So, ang family natin, kailangan ang fear of the Lord. Maapektuhan ang family natin. Kaya kapatid, hindi dapat nagsisip-sipan ng anointing. Huwag mong pasipsip yung anointing mo. Kundi pagsamahin natin mga anointing natin. Mag-ingat ka sa nagsisip-sip ng anointing, dine-drain ka, pinapahina yung faith mo. Amen po, palakasin mo ng palakasin at ingatan mo yung faith mo na ma-drain. In Psalms 112, verse 2, related pa rin sa ating pamilya. Blessed is the man who fear the Lord. His descendants will be mighty and blessed. Kapag ang tatay, siya ay merong fear of the Lord, yung kanyang pamilya, ay blessed, pinagpala. Amen? Mighty and blessed. Yung mga lahi, pinagpala. Hindi ka na lang laging magpaparinig sa anak mo at sasabihin mo sa anak mo, ikaw, nung maliit ka pa, inalagaan kita eh. Tapos ngayon, sasagot-sagot ka lang sa akin eh. Alam mo kapatid, kapag meron kang fear of the Lord, yung
bibig ng anak mo na sasagot-sagot sa iyo, hindi mo na kailangan suntukin. Suntukin mo ng salita ng Diyos. Sapul yun. Amen? Ang salita ng Diyos ay powerful. Amen? Like a hammer. Pukpukin mo yung ulo niya ng martilyo ng salita ng Diyos para sumabog yung demonyo dyan at sumambulat. Amen? Hindi mo po pwede sampal-sampalin yung anak mo at sabihin mo, magulang ako. Kaya ako ang masusunod. Sinasabi mo magulang ka, baka magulang ka sa pagkain. Hindi talaga magulang. Laging gano'n, ako magulang mo. Wag gano'n. Yung salita ng Diyos ang magbibigay sa kanila para ma-impart yung fear of the Lord na nasa iyo. It is the Word of God na na-deposit sa iyo na sinasabi mo sa kanila, sa family mo, para sila ay mabless. Bakit po? Tayo ay kailangan natin ang pera, hindi lang buhay spiritual. Anong pinangako ng Psalms 112 verse 2? Wealth and riches are in His house, and His righteousness endures forever. Amen? Merong wealth and riches. Dati nangungutang kayo. Ngayon di na kayo nangungutang. Kasi meron ng fear of the Lord, siyempre papasok na sa account mo ang wealth and riches. At sabing ganon, pati righteousness, yung matuwid na pamumuhay. Dati, nung ikaw hindi ka pa, wala ka pa takot sa Panginoon, okay lang yung bahay mo, gawin mong inuman, sugalan eh. Pero pagka nagkaroon ka ng fear of the Lord, naiiyak ka sa Panginoon, kahit lumapit pa yung mga kumpare mo, ayaw mo na mag-inom. Amen? Kahit binibigyan ka ng sigarilyo, ayaw mo na rin magsigarilyo. Mawawala yan kapag meron kang fear of the Lord, tutulungan ka ng Diyos. Pero kung ayaw mong mawala ang pag-inom mo, at pagsigarilyo mo, at pagsusugal, ayaw mo, tutulungan ka ng dyablo na hindi mawala. Ganun lang lagi. Ang dyablo tumutulong din naman eh, na bumagsak ang buhay mo, manghina ka, magluko ka, gumawa ka ng masama, tumutulong din naman ang dyablo eh. Pero ang Diyos tumutulong din sa mga humihingi ng tulong. Amen ba? Andiyan pa ba tayo? Kaya yung fear of the Lord affected yung lifestyle ng family mo. Kung gusto mo maging masaya ang pamilya mo, kailangan merong fear of the Lord sa tahanan. Tingnan mo, yung mga pamilya, yung mga tatay, sila ay ginawang head of the family. Kapag sila ay matuwid, sila ay merong fear of the Lord, yung community gumaganda. Pero kapag ang tatay na nagdadala ng pamilya, walang fear of the Lord, yung pamilya nila nagiging hadlang pa sa development ng community. Kung lahat ng mga tatay dito ay mga born again, wala nang malulugi ang nagtitinda dito ng alak at sigarilyo. Kapag ang mga tatay ay merong fear of the Lord, hindi niya magbibisyo. Amen. Hindi na sila madadaya, avoid evil, mabavoid yung masama. So ang community natin magiging maganda. Dahil din sa mga pamilya. Isipin mo, ilang pamilya ka lang na born again, ilan ang pamilya na walang fear of the Lord. So apektado ang ating community. Apektado ang ating barangay. Wala naman sila ngayon. Sa gawa, hindi naman sila nagbabasa ng Bible. Ikaw na mayroong fear of the Lord, yung pamilya mo kasi magkakaroon pa ng pamilya. At yung fear of the Lord na nasa iyo, maapektuhan yung family mo. Kung hindi naman maapektuhan ang anak mo, maapektuhan yung apo mo. Kasi yung apo mo, kayang-kaya mo pa eh. Dalhin sa church. Yung anak mo, wala na eh. Pero wag mong alisin ang fear of the Lord, sapagkat yung fear of the Lord ang magiging testimony mo sa Kanya para lumapit siya sa Diyos. Para asawa mo lumapit sa Panginoon. Baka ikaw, wala kang nga rin galang sa asawa mo kung makasagot-sagot ka.
Pagka ikaw tinoyo, asawa mo, sisimangutan mo, hindi mo kikibuin. Minsan, hindi mo pabigyan ng tuwalya sa CR pag naligo. Wala pa sabon. Amen? Hindi pa lalaban ng damit. Hindi pa magluluto. Hindi pa babangon na maaga. Amen? At pababayaan mo. Dahil alam mo yung asawa mo, umaasa sa iyo. At dahil ikaw, walang fear of the Lord, nandun ang galit. At dahil galit ka, sasabihin mo sa asawa mo, ilalagay mo sa isip mo, bahala ka sa buhay mo. Ninis mo kasi ako. Pero kapatid, hindi mo gagawin basta-basta yon kung meron kang fear of the Lord. Amen? Naapektuhan yung ating family. Dapat i-maintain mo yan. And number 3, the fear of God affected our spiritual growth. Yung paglago natin sa Panginoon, kaya pala hindi ka lumalago hanggang ngayong bansot, hanggang ngayong bonjing, hanggang ngayon hindi ka nagagamit ng Panginoon. Kasi naapektuhan ng fear of man instead of fear of God. Amen? Kung ikaw talaga may banal na paggalang sa Panginoon, mag-grow ka, lalago ka, magpapagamit ka sa Panginoon instead na magpagamit sa demonyo. At ang pagpapagamit mo sa Diyos, 100% all out ka para kay Lord. Hindi yung Lord, the portion of my life, ito lang po. Hindi ganun. Ang merong fear of the Lord, 100% sa iyo ako, Lord. Amen? Yung growth, spiritually, mahalaga. Amen. Sabi ng verse 15, be holy yourselves also in all your behavior. In all your behavior, be holy. So kapag yung ating behavior may kabanalan, merong spiritual growth. Amen po? At kapag ikaw ay nag-grow spiritually, merong fruit of the Holy Spirit. At kapag merong fruit of the Holy Spirit, merong gifts of the Holy Spirit. At kapag nagsama ang fruit of the Holy Spirit and gifts of the Holy Spirit, you are anointed. There is an anointing in your life, in your ministry, in your serving the Lord. Amen? Without the anointing, no ministry can be successful. Amen po? Kaya dapat mag-grow tayo. At ang nag-grow spiritually, sila yung merong anointing. Amen po? The fear of the Lord has spiritually maturing and cleansing. Hindi lang tayo lumalago, nag-grow, kundi tayo nagiging matibay. The fear of the Lord is pure, enduring forever. Malinis po ang buhay ng merong fear of the Lord. Yung lumalakad sa fear of the Lord, nagiging malinis ang buhay. Hindi ka basta-basta madadala ng tukso, hindi ka basta-basta madadala ng mga pagsubok. Kasi yung buhay mo ay nagiging pure, dahil pure, nakabackup ang Diyos at ang mga anghel. Amen? As we grow spiritually, it causes us to be careful in what we say. Hindi yung daldal ka ng daldal kung ano sinasabi mo. Kasi, hindi ka nag-grow spiritually. Kapag tayo ay nag-mature sa ating Christianity, sa ating pamumuhay Kristiyano, marunong kang magpigil ng dila. Dahil ang taong maraming salita, hindi nawawala ang pagkakasala. Many talks, many mistake. So kapag ikaw ay nag-mature spiritually, ang nangyayari po, tinutulak yan, pinapaganda pa yan ng fear of the Lord. Dinedevelop pa yan, pinapatatag pa yan ng fear of the Lord. Yung ating growth. At hindi ka nagagamit ng Diyos dahil napilitan ka. Pinipilit mo lang ang sarili mo na magamit ka ng Diyos. Hindi ka umaangal kung ikay gagamitin ng Panginoon na maging vessel of honor.
Dapat ginagamit ka ng Diyos. Ang katwiran mo, napasok sa isip mo, wala kasi akong aral. Mahina kasi akong nilalang. Sa langit, hindi po hanapin diploma mo. Hanapin sa langit kung ikaw ay lumago sa pananampalataya mo. Dahil kapag malago ang iyong pananampalataya, meron kang self-control. Amen? Napipigil mo yung sarili mo. Kapag meron kang fear of the Lord, lumalayo ka sa mga masasama. Hindi ka lumalapit sa masasama, lumalayo ka. Amen? Iniiwan mo yung nagpapasaya sa iyo na wala namang naidudulot na kabutihan sa iyo. Dapat kung merong mang nagpapasaya sa iyo na ayaw mong iwan, dapat napapabuti rin ang buhay mo at lumalago ka sa Panginoon. Amen? It causes us to be careful in what we say. Sabi ng Proverbs 10 verse 20, the heart of a gossiper is of little value. Tinangan natin, Proverbs 10:20. The tongue of the righteous is a choice silver. The heart of the wicked is worth little. Yung wicked, ginawa kong gossiper. Wala namang gossiper na holy. Wala namang gossiper na merong fear of the Lord. Lahat ng gossiper, gusto niya maglabas na makakasakit, makakasira sa tao, kahit pastor. May mga gossiper, mga leader, matagal na sa Panginoon. Kaya yung wicked, sila yung mga gossiper. At kinakailangan ma-deliverance sa mga gossiper. At kung merong gossiper dito, today is your deliverance. Amen? Kasi little yung value. Tumagal ka sa Panginoon, nakita mo na ang takbo ng ministry, pero gossiper ka pa rin, wala kang value. Dapat matakot ka, hindi sa tao. Dahil ang tao, kapag ka pumatay, wala na siyang magagawa. Pero ang Diyos, matakot ka, dahil may karapatan pa siya magdala sa iyo sa impyerno. Pinapayagan ng Diyos, mapunta ang tao sa impyerno kapag siya ay hindi na-deliver sa pagiging gossiper at hindi siya naging worshiper. Amen? So little value. Ang baba ng iyong pagiging Kristiyano, gossiper. Kung hindi ka man Kristiyano, unbeliever ka, ang baba ng iyong pagkatao. At kung ikaw naman ay naglilingkod sa Panginoon, ang baba ng quality ng paglilingkod mo sa Diyos. Amen po? Kasi walang fear of the Lord. Dapat, yung fear of the Lord, nag-grow talaga tayo. Palatandaan yan. Kaya kapatid, nagtataka ka, bakit ang dami mo nang natutuhan, ang dami mo nang nalalaman tungkol sa mga salita ng Diyos, pero hindi ka pa rin lumalago? Bakit hindi mo pa rin mapagtagumpayan yung mga struggle sa buhay mo? At yung mga strongholds na umahawak sa iyo, yung kapit ng demonyo, hindi pa rin nawawala. Kasi ang kulang, fear of the Lord. Amen? Mamaya, meron pa ako ibubulgar ng mga na-imperno. Bubulgar ko mamaya, pero hindi ko i-chismis, ibubulgar ko. Amen? Mga naglingkod sa Panginoon, sumuporta sa gawain ng Panginoon, kaya na-impyerno, lack of fear of God. Hindi yung pag tumatanda ka na sa Panginoon, ang tumatanda lang yung edad mo, yung ugali mo, bumababa. Number 4, the fear of God affected our worship. So, tandaan natin to ha, 4 lang ito. Yung ating obedience naapektuhan, yung ating family naapektuhan, yung ating growth naapektuhan, pati ang pagsamba natin. Malaki ang effect ng fear of the Lord. Magiging tunay ang pagsamba mo. Ang mga tunay na pagsamba, hindi nagpapalate ng dating sa church. Maagang dumarating, hindi late.
Pero meron naman nalilate, considerate tayo. Kasi na-traffic ka. Pero mag-isip ka, kapatid. Paano mo mapagtagumpayan yung pagiging late? Lalo na't nasa tabi ka lang na simbahan. Bakit ka nalilate? Wala kang fear of the Lord. Amen? So, ang ating worship, apektado. Kapag merong fear of the Lord, maganda ang pagsamba, ramdam mo ang pagsamba. Amen? Hindi nila nalalaman na papaiyak ka sa mga kanta. Hindi nila nalalaman na nalilinis ang puso mo sa pagsamba pa lang because of the fear of the Lord na nasa puso mo. Amen? At hindi kinakailangan pilitin ka na magkaroong fear of the Lord. Kusa mo yan. Nakakita ka ba ng mga bangko na kailangan pilitin ka pa mag-deposit sa bangko? Di ba ikaw yung kusa? At kapag ikaw magkakaroon ng open account, kailangan pa ng bangko ang mga documents. Ganon din ang fear of the Lord, magkusa ka. Ibinibigay yan ng Diyos sa iyo kung bukas ang puso mo. In verse 17, conduct yourselves in fear during the time of your stay in the church. Dito sa text natin, sa original text, pinaraphrase ko. Ang sabing ganon, during the time of your stay on earth. So, ang ginawa ko, during the time of your stay in the church. Dito sa sanctuary. Conduct yourselves in fear. Amen? During the time of your stay in the church. Kaya nga sabi ng verse 16 na 1 Peter 1:16, God is holy, you must be holy in worshiping God. Tingnan mo, kapag ka ikaw maghahandog sa Panginoon, sabi ng Matthew 5:23 and 24, iiwan mo muna yung mga unholy. Alisin mo yung mga unholy. Tanggalin mo yung mga unholy. Bago ka sumamba sa Panginoon, bago ka maghandog ng pagsamba. Yung ating pagsamba, we are presenting our offering at ino-offer natin ang puso natin, ang buhay natin sa Panginoon, bukod sa mga material. Sabi dito, therefore, if you are presenting your offering, if you are presenting yourself in worshiping at the altar, and then remember that your brother has something against you, sabi ng verse 24, leave your offering, alisin mo, before the altar and go. First, reconcile to your brother. Kung hindi ka reconciled sa iyong kapwa, yung pag-o-offer mo, hindi matatanggap. Amen? Kaya, apektado ang pagsamba natin kapag meron tayong fear of the Lord, gumaganda ang pagsamba. Amen po. Nagiging karapat dapat yung buhay natin na iyahandog. Ang sabi, offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable. Sabi ng Romans 12. Verse 1. Living sacrifice. Romans 12:1. Dapat tayo ay living sacrifice. How? May offer mo ito, magiging living sacrifice because of the fear of the Lord. Isa-sanctify niya yung puso natin, yung buhay natin. Present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Amen? So, fear of the Lord affected our worship. Kaya, dapat, pag oras ng pagsamba, tinataas ang kamay. Huwag yung nagte-text ka pa. Pero na lang kung talagang sabi mo, dito na kami. Tinetext mo, pero yung na gusto mo lang maglibang, kasi wala kang gana sumamba, ba't ka pumunta dito? Wala ka palang ganang sumamba. Amen? Sabi mo sa katabi mo,
ganahan mo ang pagsamba. Amen. Fear of the Lord affected our worship. The holy reverent fear of the Lord motivates God's people to worship Him with their whole being. Minomotivates tayo kapag tayo merong holy fear. Ina-activate tayo niya ng holy fear of the Lord. Amen? To worship the Lord with our whole being. Amen? Buong pagkatao natin nagsasamba sa Panginoon. People who truly fear God will praise and honor Him as Lord of all. Kung totoo, ang mga tao ay mayroong fear of the Lord, banal na paggalang at pagkatakot, kung yan ay nasa iyo, masasamba mo ang Diyos na mayroong paggalang at sasabihin mo sa puso mo, siya nga ang Diyos ng lahat ng Diyos. He is the King of kings and the Lord of lords. Amen? So, apektado ang pagsamba. Hindi pa tapos ikaw gusto mo matapos na yung preaching. Amen? At iniisip mo na yung kaldero nyo, yung kawali nyo, yung lulutuin nyo, no? Dito nga kumakain din yung kaluluwa mo At kapag ang kaluluwa mo kumakain, nabubuhay yan. Kaya minsan, patay yung pananampalataya, walang kinakain. Pag-araw ng linggo. Hindi po pwedeng yung kinain mo ng mga salita ng Diyos noon, tapos na, mabubuhay ka na. Hindi, araw-araw ka pa rin kakain ng salita ng Diyos. Sa Psalms 22, in verse 23, it says, "You who fear the Lord, praise Him." Kung ikaw na may takot sa Panginoon, magpuri ka. Ibig sabihin, ang mga hindi nagpupuri sa Diyos, nang walang dahilan, Kasi iba kaya hindi makapagpuri, busy talaga. Pero walang dahilan naman na hindi ka nagpupuri sa Diyos, wala kang fear of the Lord. Wala, pahiga-higa ka lang naman dyan. Patambay-tambay ka lang naman dyan sa bahay nyo. Wala kang fear of the Lord. Amen? At minsan, baka hindi pa mapaganda ang buhay mo, makaisip ka pa kung saan. You who fear the Lord, praise Him. Ikaw na merong takot sa Diyos, magpuri sa Diyos. All you descendants of Jacob. Bakit sinabing descendants, mga lahi ni Jacob, ikaw yun at ako. Amen? Ikaw ay lahi ni Jacob. Kaya tayo, iisang lahi. Pagdating sa langit, wala nang Bicol, Ilocano, Bisaya, Amerikano, no, black and white. Amen? Wala nang doon. Mga lahi. Iisang lahi na tayo. Citizenship of heaven. Ang citizenship of heaven, merong fear of the Lord at nagpupuri sa Panginoon. Kaya ka nabubuhay para sumamba sa Panginoon. Hindi para tapusin ang pag-aaral mo. Tingnan mo ang tao, kapag siya ay nag-aral, nakatapos sa pag-aaral, ano gagawin? Hanap trabaho. Kasi yung nanay niya, yung magulang niya, na nagpaaral sa kanya, para matulungan kung kailangan. Pero may magulang naman na hindi kailangan ng tulong para sa sarili niya at sa kanyang bubuing pamilya. Kaya siya magtatrabaho pagkatapos mag-aral. Ngayon, pag may trabaho na siya at nakaipon siya, ano susunod na gagawin niya? Maghahanap siya ng anak. Hahanap siya ng partner in life. After study, after the graduation, after job, hahanap siya ng partner in life. Yung type niya, papakasalan niya. Di kasal na sila, pagkatapos ng kasal, ano gagawin nila? Bubuo sila ng family para dumami sila kung may mabubuo pa. Amen.
Mahalaga, may partner na siya. O pagkatapos nun, ano gagawin? Saan mo dadalhin yung pamilya mo? Ano ituturo mo? Kumain, matulog, magnegosyo, maghanap buhay. Paano naman ang Diyos? Paano naman yung langit na pupuntahan mo balang araw? Ihanda mo rin yung pamilya mo. Amen? Tayo na mga lahi ni Jacob, magpuri. Kasi yung anak mo na yan, pag hindi yan naglingkod sa Diyos, maglilingkod yan sa demonyo. Yung asawa mo, pag hindi naglingkod sa Diyos, maglilingkod yan sa demonyo. Wala pong neutral. Kapag hindi yan nagbibigay, nagtatights, sa demonyo yan magtatights. Bibili yan sigarilyo, bibili yan ng alak, bibili yan ng mga magiging kasiyahan niya, pansarili. Kasi wala siya sa Diyos eh. Pero pag dumating ang pagkakataon na siya ay nagkaroon na ng takot sa Panginoon, maglilingkod na yan sa Diyos. Susuporta na yan sa kaharian ng Diyos. Habang nabubuhay yan, hindi yan ihinto. Kasi meron siyang fear of the Lord. At hindi niya sasabihin, ayoko na magsuporta. Sasabihin niya, gustong-gusto ko habang buhay. Kasi may fear of the Lord. Gusto ko maglingkod sa Panginoon. Lalo na kung senior ka na. Siyempre, pag senior ka na, sinong magbibigay sa iyo ng kasiyahan o kaya ng pera pag senior ka na? Ang Diyos pa rin ang provider mo. At ang Diyos pa rin ang ihipo ng tao. Amen? Sa buhay natin. David said, a worshiping congregation is as the same as those who fear God. Ulitin ko po. David said, kasi siya ang sumulat ng Psalms 22, 23. Siya nagsabi dito, a worshiping congregation is as the same as those who fear God. Kung tayo ay sumasamba, pareho ito ng mayroong pagkatakot sa Panginoon. Amen? Sa Revelations 14, verses 6 and 7, may angel doon. At ang angel na yon ay merong tinig. Sabing ganon, the angel said in a loud voice, fear God and give Him glory. Pag sinabing ganon, matakot ka sa Panginoon at sambahin mo siya. Because the hour of judgment has come. Darating ang paghukom. Worship Him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Ikaw, ligo ka ng ligo ngayon dahil masuyuyin ka kasi summer. Ay yung nililiguan mo na tubig eh. Galing sa Diyos, tapos ayaw mo sumamba sa Diyos. Amen po? Yung mundo na nilalakaran mo, Diyos ang gumawa eh. Who made the heavens, the earth, and the sea. Yung mga beach, mga nag-island hopping ka, ang Diyos ang gumawa niyan. Di sambahin mo ang gumawa. Amen po? Dito sa ating verse, makikita natin sa 7. Worship Him who made the heaven, the earth, and sea, and springs of waters. So lahat ng nandirito ay galing sa Diyos. Kaya kailangan sambahin mo siya. Yan mga yan nilalang ng Diyos dahil binigyan ka ng buhay para ma-enjoy mo yan, pero hindi mo yan tunay na ma-enjoy pag hindi ka sumasamba sa Panginoon. So, 4 po ito na master key para sa ating successful future. Ito, ang una, obedient. Amen po? So, fear of the Lord affected our obedience. Kapag hindi ka obedient, sabing ganon, sayang ang mga sacrifice mo. Amen po? At ang ating family naapektuhan ng ating fear of the Lord. Hindi lang yon, pati ating spiritual growth. At pati ang ating pagsamba. Tanda mo kapatid, hindi ka tunay na magiging masunurin sa Panginoon pag walang fear of the Lord. Hindi ka totoong mapapasaya mo ang pamilya mo pag walang fear of the Lord.
Hindi ka totoong lalago kapag walang fear of the Lord. Hindi totoo ang pagsamba mo pag walang fear of the Lord. Apektado lahat yan. Kailangan mo ang fear of the Lord. It is the only key. Amen? So before I close, brothers and sisters, ito po sinasabi ng Panginoon sa atin. Ito na yung sinasabi ko, ibibisto ko. Amen? Na mga na-impyerno. At ang iba naman ay naparusahan. Sabi ng Psalms 19, verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Malinis po yan. Nililinis tayo. Meron pong umattend na sa isang pastor na si John Bevere. Tinuro niya ang fear of the Lord. Lahat ng mga umattend na transform ang buhay. Nabago talaga sila. At merong isang natira doon. Umalis na lahat at sinabi kay John Bevere, Pastor, luminis yung buhay ko. Nang tanggapin ko, nang pumasok sa puso ko ang fear of the Lord. Ito sabi ng Psalms 19 verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Kapatid, nilinisin ka ng Panginoon. Siyempre, pag nilinis ka ng Panginoon, madudumihan ka ulit. Ano gagawin mo? Ayaw mo na. Magpalinis ka ulit. Amen? Kapag nadudumihan ka, magpalinis ka ulit. Kasi pag umayaw ka na, dudumihan ng demonyo. So the fear of the Lord endures forever. Ito na ibibisto ko, si Lucifer. Ano ba nangyari kay Lucifer? Si Lucifer ay na-impyerno. Lucifer, if Lucifer had possessed fear of the Lord, he would never fallen from heaven like lightning. Lucifer was the anointed cherub and walked in the presence of the Lord. Yet, Lucifer was the first one to exhibit the lack of the fear of the Lord. Isa siya na nagpatupad na hindi na kailangan ng fear of the Lord. Yun ang dahilan kaya siya na impyerno. Ang galing ni Lucifer. Matindi yan si Lucifer, anointed cherub yan. Yung kahusayan sa kanya, talented siya. Pero siya ang unang nag-exhibit ng lack of the fear. Kaya siya na impyerno. So nabisto. At ang mga gagaya kay Lucifer, at maraming gumaya ng mga angel, kaya nagkaroon ng impyerno. Hindi para sa tao ang impyerno. Para kay Lucifer at sa mga rebellious angel, ang hell, ang impyerno. Kaya lang, may mga taong na gustong gayahin ang ugali ni Lucifer kaya napupunta ng impyerno. Pero hindi ka para sa impyerno. Hindi tayo para sa impyerno. Hindi talaga. Kahit sabihin pa nila na para sa tao, hindi po. Maliwanag po sinasabi ng Bible, wala pang impyerno nang si Lucifer ay nasa langit. Nilagyan sa ng box. Church, let me say this. You can be an anointed like Nadab and Abihu did. But ano ba nangyari kay Nadab at si Abihu? Leviticus chapter 10, verse 1, naghandog sila. Si Nadab and Abihu. At ang ginamit nilang apoy ay hindi ang apoy ng Panginoon. Sariling apoy nila. Kaya yung apoy ng Panginoon lumabas, tinupok sila. Okay. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, the high priest Aaron, took the respective fire fans, and after putting fire in them, placed incense on it, and offered strange fire before the Lord, which He had not commanded them. So meron silang nilagay na fire na hindi naman utos ng Diyos, yung sarili nila eh. Verse 2, ano nangyari? And fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Nagahandog sila. They die. Amen. Walang fear of the Lord. You can operate in the signs and wonders,
You can cast out demons. You can heal the sick. And yet, lack of fear of the Lord. Pwede mangyari. Oh, I heal you in Jesus' name. I cast out demons in Jesus' name. Magagawa mo yan. At kasama na wala kang fear of the Lord. Pwede mangyari. Ano mangyayari? Kagaya ni Nadab at Abihu. They die. Amen? Wala silang fear of the Lord. Without it, your end will be no different of Nadab and Abihu. Si Ananias, si Sapphira, ito pa ibibisto ko. Hindi na si Lucifer. Huwag na natin isali si Judas kasi tatagal lang tayo dito. Amen. Ano nangyari kay Ananias at Sapphira? Namatay din. Si Nadab and Abihu namatay. Dahil yung apoy ng Panginoon ang tumupok sa kanila. For it is the fear of the Lord that causes you to stand before the presence of the Lord. Kaya tayo nakakatayo sa presensya ng Panginoon dahil sa fear of the Lord. Kung wala ang fear of the Lord, hindi balance ang love of God na nasa atin at compassion. At mga passion natin, hindi mababalance. Amen? Ano nangyari kay Ananias at Sapphira? Ang gusto ni Ananias at Sapphira, yung kanilang ipinangako na kahit hindi nila tinupad ng buo, ay kailangan malaman na tinupad nilang buo. Kasi yung pinangako nila, 5, example, pero kinuha nila ang 2. At ngayon, gusto nilang ipalabas na 5 pa rin. Na wala sa kanila yung 2, kundi yung 5 nandun pa rin. Kaya sila namatay na magkasunod. Amen? Lack of the fear of the Lord. Hindi tayo makakatayo sa presensya ng Panginoon pag tayo ay lack of fear of the Lord. Si Adam and Eve, ano nangyari sa kanilang buhay? Adam and Eve walk in the presence of the Lord. They loved and benefited from His goodness. Marami silang natanggap na, nagbe-benefit sila sa kabutihan ng Diyos. They had never been offended by any authority. Makapangyarihan sila. They live in perfect environment, yet they disobeyed and fell. Suffering great judgment, pinalaya sila sa paradise. They would never have fallen if they possess the fear of the Lord. Walang pwedeng bumagsak kung tayo ay possess ng fear of the Lord. Hindi ka babagsak sa paglilingkod mo. Amen? Hindi ka mawawala sa pagsamba. If you are possessed by the fear of the Lord, kahit malayo ang pinanggagalingan mo, dahil dito ka, pinapadala ng Panginoon, God will provide everything you need. Amen? Dahil alam niya, yung ibibigay ng Diyos sa iyo, ay gagamitin mo rin para sa Kanya. Kaya hindi siya mauubusan, hindi siya magsasawa ang Diyos magbigay sa iyo. Hindi niya puputulin ang mga binibigay niya sa iyo. Dahil alam niya, gagamitin mo rin para sa Kanya. Para ma-establish ang kingdom of God. Amen. Brothers and sisters, this is a challenge. Wala tayong magagawa sa mga example na pinakita ng Panginoon sa mga nagdaang, mga nasira, mga bumagsak dahil kulang ng fear of the Lord. Magdadagdag ka ngayon. Kung kulang ka at kung wala ka, hingin mo sa Panginoon ang fear of the Lord. Mag-repent ka at aaminin mo na nagkulang ka ng paggalang sa ating Panginoon at gusto mo magkaroon ng fear of the Lord.